Gaya ng 39-year-old na si Chinky na nag-diet para maging fit and healthy. Ang problema, ang kanyang diet, muntik nang maging diet. Naku. Sa kanya kasing pagbabawas ng timbang, kamuntikan na raw siyang mamatay. Okay, so reminder no for everyone, hindi lahat na nakikita nyo yung diet regimen sa internet is pwede sa inyo. Kasi baka meron kayong mga ibang sakit na pag sinunod nyo yung diet na yun, bawal pala sa inyo, pwede mag-deteriorate yung katawan. 9 days akong nakoma doon. 2015 nang ma-diagnose ng type 2 diabetes si Chinky. Simula noon, naging mapiling na raw siya sa pagkain. Okay, so type 2 diabetes, very common sa ating mga Pinoy. Even in other countries naman, usually namamana o kaya sa lifestyle. Normally kasi, yung lapay natin, yan yung nagsisikret ng insulin. So yung insulin, kailangan po yan ng mga cells natin para ma-recognize yung glucose. Yung glucose yan yung main source of energy. Para pumasok sa cells, yung mga glucose and magamit natin siya as energy, kailangan ng susi, which is yung insulin. Ngayon, sa type 2 diabetes, nagkakaroon sila ng insulin resistance. Yung mga cells natin sa katawan, hindi nare-recognize yung insulin. So, akala ng mga cells, ay, walang insulin. So, wag natin papasukin yung glucose. Diyan lang siya sa dugo. Kasi wala yung susi, wala yung insulin. So, nangyayari sa pasyente, wala siyang source of energy. Hindi kasi makapasok yung glucose. Nanghihina sila, lagi silang umiihi, lagi silang nauuhaw, lagi silang gutom. Yung diet na ginawa ko before, hindi ako nag-take ng kahit anong may sugar and kahit anong may carbohydrates. Base sa sarili niyang research, ang kanyang napili, no sugar, no carbs. Dahil sa ginawang no sugar, no carbs na diet sa loob ng 6 na buwan, nabawasan naman ang timbang si Chinky. Okay, so anong mali sa ginawa ni ma'am? Since diabetic, ang akala natin bawal yung sugar, bawal yung mga kanin. So ano ba talaga dapat? So tanda natin na wag nating gagawing masama yung any form of food. Either carbs, either fat, either protein. Yung tatlong yan, very important po yan sa katawan natin. Wala tayo dapat tatanggalin dyan. Number 1, yung carbs. Carbs po yung number 1 source of glucose. Okay? So kung naalala nyo kanina, sinabi ko, glucose yung primary source of energy ng katawan. So kung wala tayong kinakain carbs, or sugar, saan tayo kuha ng glucose? Number 2, yung protein. Very abundant sa katawan natin yan. Siyempre, kailangan sa muscle, kailangan sa nails, kailangan sa buhok. Aside from that, kailangan sa mga enzymes. May mga tinatawag tayong enzymes sa katawan para mag-function properly yung katawan natin. Kailangan din sa mga antibodies. Okay? So, for immunity. So, napakaraming function ng protein. Fat. Ito, minamasama din minsan. Mataba yan, huwag ka kumain yan. Huwag natin tatanggalin at all. Huwag tayo mag-zero fat. Kasi may function din po yung fat. Para saan ang fat? Kailangan po yan sa brain natin. Kailangan din po yan sa mga hormones natin sa katawan. Meron tayong thyroid hormone, di ba? Meron tayong mga testosterone, estrogen. Dok, ako meron ka mag-anak. Or ako, diagnose ako ng diabetes. Pinagbawalan ako ng doktor na mag-soft drinks, na mag-chocolate, mag-kanin. Okay, hindi po siya bawal. Babawasan lang. Yung kanin, hindi natin yan tatanggalin sa diet natin. Yung soft drinks, pwede yan tanggalin sa diet kasi wala naman niyang dala kumpara sa sugar. Tas sobrang taas ng sugar. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, wala po tayong tatanggalin at all. Walang zero. Pero dito ko napapansin nyo yung before and after ni ma'am, talagang nagbawas siya ng timbang, no? Talagang pumayat siya. Paano nangyari yun? Kasi nga, nagbawas siya ng carbs, kinain ng katawan niya yung mga stored fat niya, yung mga stored energy. Doon nag-rely yung katawan niya. Kaya siya pumayat. Gumising na lang ako ng isang araw ng sobrang masakit talaga yung ulo ko. Tapos, nagsusuka ko. Dinala na ako sa hospital. So, akala lang namin nun is parang dehydration or food poisoning. Sa mga diabetic na patients po kasi, hirap sila balansin yung sugar nila sa katawan, yung glucose nila. Kasi nga merong insulin resistance. Ngayon si ma'am, nagbawas siya ng glucose, nagbawas siya ng carbs, walang source of carbs yung katawan niya. Doon na ngayon nagkaroon ng irregularity doon sa katawan niya. Nakaramdam siya ng pagkahilo, sumakit yung ulo, nagsusuka. Yan po yung mga posibleng komplikasyon ng diabetes kapag hindi natin nabantayan. Yung mga sintomas ni ma'am, kamukha yan ng DKA diabetic ketoacidosis. Pwede to sa type 1 diabetes, pwede rin to sa type 2 diabetes. So, nangyayari sa DKA, tumataas yung ketones sa dugo. Ano po yung ketones? Ang ketones yan po yung byproduct ng fat kapag natunaw siya. Di ba sabi natin kanina, hindi siya nag-carbs. So, umasa yung katawan sa fat niya as a source of energy. Kasi yung byproduct nun, kapag natutunaw yung fat natin sa katawan, is yung tinatawag na ketones. So, tumaas yung ketones. Kaso lang itong ketones, acidic to. So, masamahin kapag kumalat yan sa dugo. Doon na ngayon nakakaramdam yung pasyente ng pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo. So, hindi ako pwede uminom ng tubig. Pero, ang natatandaan ko lang nun is hanggang nung madali. So, yung itsura dito ni ma'am, no? Tuyong-tuyo yung labi niya. Tapos, yung kitang-kita sa mata na sobrang dehydrated siya. Tapos, namumutla pa. Nauhaw siya. And, nagkakaroon din siya ng hallucinations. So, yan po. Typical po yan sa mga komplikasyon ng diabetes. 9 na araw na nakomatose si Chinky sa ICU. Coma, no? Ilang beses Grabe. din ako na-revive
umabot yata ng 4 na revive yon. Na-intubate din ako, kailangan siyang tanggalin. Kailangan ko namang magkaroon ng tracheostomy. Kaya may ganito ako sa leg kasi hindi ako makahinga ng mag-isa. Kung nakikita natin yung leg ni ma'am, meron siyang peklat dito. So, dyan po pinasok yung tinatawag na tracheostomy. So, kailangan niya po yun para makahinga siya habang nasa ICU. So, natubuhan din siya kasi nga nahihirapan na yung katawan niya na huminga mag-isa. So, kailangan po ng tulong ng makina. So, I'm very happy no, na okay ngayon si ma'am after ng pinagdaanan niya sa ICU na 9 days. Nagkaroon na pala siya ng diabetic ketoacidosis o DKA na isang komplikasyon ng diabetes. Sinabayan pa ng sepsis, pneumonia, at intracerebral hemorrhage. Okay, so since bumaba na yung resistensya ng katawan and nasa ICU siya, hindi makabawi yung katawan niya, nagkaroon na rin siya ng sepsis. So, nahaluan ng bakterya, yung dugo, pneumonia, nagkaroon ng infection sa baga, tapos nagkaroon pa ng pagdurugo sa utak. Siguro maliit lang to, yung pagdurugo niya sa utak kasi okay na okay si ma'am ngayon eh. So, lahat ng yan nagsabay-sabay na kasi sobrang humina yung katawan niya. Dulot na rin nung komplikasyon ng diabetes, which is DKA. Dok, paano kami makakaiwas sa ganitong komplikasyon? Okay, kung meron na po kayong mga maintenance na gamot, kung ano man po yung inyong comorbidities, huwag natin kakalimutan na inumin regularly and scheduled yung mga gamot natin. Kung nalilimutan natin talaga, magpa-remind po tayo sa mga kasama natin sa bahay. And yung mga kasama sa bahay, tulungan natin yung mga kamag-anak nating may sakit. Paalalahanan natin sila na inumin yung gamot nila sa oras. Also, kapag magkakaroon po tayo ng mga meal plan, magpakonsulta po muna sa nutritionist, dietitian, sa doktor nyo para sigurado tayo sa mga kinakain natin. Lagi rin po magte-test ng blood sugar para alam natin kung kamusta yung level ng glucose or ng sugar natin sa katawan. And kung mag-exercise man po tayo, wag po sobra, dapat merong limit. Pagkatapos ng mahigit isang buwan sa ospital, nakalabas na si Chinky. Unti-unti na rin bumalik ang lakas niya. Itinigil na rin niya ang ginawang diet plan. Kaya from no carbs, no sugar, balancing carbs na raw at balancing sugar. Balanse dapat, yan po yung tama. Dok, ilan ba dapat talaga ang protein? Gano'ng karami yung carbs? Gano'ng karami yung fat? Actually, case-to-case basis po yan at depende po yan sa activity nyo at sa mga sakit nyo kung meron man. Pero ang pinaka-acceptable na range, pag carbohydrates, dapat 45 to 65%. Pag fats, 20 to 35%. And kapag protein, 10 to 35%. Again, hindi po yan yung specific na para sa inyo. Nakadepende po yan sa tao, kung bodybuilder siya, kung meron siyang mga sakit tulad nito, diabetes, mga type 1, type 2 diabetes, tsaka sa level of activity niya, kung lagi ba siya nag-exercise, kung athlete ba siya, or medyo sedentary yung lifestyle. Magpakonsulta sa doktor, sa nutritionist, at sa dietitian. Pero kung napapansin nyo, wala pong 0% dyan sa tatlong yan. Kasi lahat ng tatlong yan, kailangan ng katawan natin. Wala po tayo dapat tanggalin sa diet natin. To Ma'am Chinky, thank you so much for sharing your story. And I'm very happy kasi naka-recovered po kayo sa complication. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.